Sa isang nakakapanabik na sandali na nakakuha ng atensyon ng buong stadium, isang kalaban ang naharap kay Yu, hinihingal at nalilito, hindi makapaniwala sa lakas na kanyang kinakaharap. Siya'y nagpipilit para huminga ng maayos. Sa gitna ng pagkalito na ito, si Yu, na may kalmadong kilos, ay bumitaw ng isang suntok na napakalakas, kaya't ang impact nito ay umalingaw-ngaw sa buong stadium. Natahimik ang lahat, ang tanging maririnig ay ang eko ng suntok ni Yu. Agad-agad, idineklara ng announcer na si Yu ang nanalo, nagpadala ng mga alon ng excitement at hindi makapaniwala sa audience. At ang eksena ay lumipat sa isa pang laban, ngayon naman ay tampok si Kasim, na ang pagganap ay walang katulad na kamangha-mangha. Ang announcer ay namangha, sinasabing, ang athletic ability ni Kasim ay hindi makatao, at ito ay isang halimaw. Nang masecure ni Kasim ang kanyang panalo, ang pride at kumpiyansa sa kanyang ekspresyon ay malinaw na malinaw. Siya'y nagpahayag na siya'y makapangyarihan. Ang kanyang deklarasyon ay nagpadala ng malinaw na mensahe. Siya ay isang puwersang dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, ang reporter ay nakuha ang diwa ng nagaganap na drama, napansin kung paano mabilis na naging sentro ng atensyon sa lightweight division sina Yu at Kasim. Ang kanilang mabilis na pag-akyat sa mga ranggo at ang kanilang pagtutok sa world title ay pinag-uusapan ng lahat. Ang estratehiya ni Yu ay binigyang diin bilang nakakatakot sa pagiging simple at linis, habang ang diskarte ni Kasim ay natatangi at hindi pangkaraniwan na minarkahan ng kanyang animal-like senses. Ang reporter ay nagbigay ng paunang abiso sa hindi maiwasang showdown, pero tanong nito, sino kaya ang unang gagawa ng hakbang? Si Kasim, puno ng enerhiya at kumpiyansa, ay nagbigay ng pahayag sa audience pagkatapos ng kanyang laban, inihayag ang kanyang intensyon na angkinin ang belt at nag-issue ng direktang hamon kay Yu. At nangako ng isang revolusyon sa mundo ng boxing. Ang kanyang matapang na deklarasyon ay ang unang hakbang sa kung ano ang pangako na maging isang hindi malilimutang konfrontasyon. Samantala, si Ki, na nanonood ng nagaganap sa TV, ay hindi mapigilang tumawa na intriga sa hamon ni Kasim. Pinagnilayan niya ang pagbibigay kay Kasim ng pinakamagandang laban ng kanyang buhay, nagpapahiwatig ng matinding paghahanda at pag-aabang para sa kanilang paparating na labanan. Ang coach ni Kasim ay nagmuni-muni sa kanyang mga paunang impresyon kay Kasim, inamin na sa kabila ng paunang pag-aalinlangan, siya ngayon ay lubusang nakatono sa mainit na personalidad at ambisyosong mga layunin ni Kasim. Kinilala niya ang kapangyarihan at karisma ni Kasim, na may kakayahang maapektuhan at ma-excite hindi lamang ang mga malapit sa kanya, kundi pati na rin ang buong mundo ng boxing. Sa isang buhay na paglalarawan ng reaksyon ng mundo ng boxing sa mabilis na pag-angat ni Kasim Al-Jahad, dalawang reporter ang nagtalo ng mainit na sumasalamin sa magkabilang opinyon na pinukaw ng kakaibang estilo ni Kasim sa mga tagahanga at kritiko. Ang kanyang pagpasok sa eksena ay nagdulot ng malinaw na paghati. Isang kampo, lubos na nabighani sa kanyang hindi pangkaraniwang diskarte, ay pinupuri siya sa pagpapakilala ng isang bagong estilo ng boxing na hamon sa mga nakagawiang pamantayan. Itinuturing nila siyang isang revolusyonaryong figura na nakatadhana upang muling hubugin ang esport. Sa kabilang dako, ang mga skeptiko ay binabaliwala ang kanyang mga taktika bilang isang sandaling atraksyon lamang. Hinuhulaan ang kanyang pagbagsak laban sa isang karapat-dapat na kalaban. Sinasabi na ang modernong boxing, na pinasulong ng mga henerasyon ng mga atleta at siyentipikong pagsusuri, ay kumakatawan sa rurok ng na-optimize na kilos at estratehiya. Ang debate ay umiinit habang kinukritiko ng isang reporter ang pag-asa ni Kasim sa instinktong tulad ng hayop sa loob ng ring, na nagmumungkahi na ang ganitong pundasyon ay sa katunayan hindi matatag sa harap ng mahigpit, teknikang nakabatay sa hierarkiya ng boxing. Ang perspektibong ito ay tumitingin kay Kasim bilang isang kawili-wiling anomalya sa pinakamahusay, na tiyak na matatalo laban sa mga itinatag na doktrina ng esport. Bilang tugon, ang isa pang reporter ay nagtatanggol sa ideya ng ebolusyon, pareho sa mga nakamit ng tao at sa loob mismo ng boxing. Ipinaglalaban nila na ang mga hindi pangkaraniwang pamamaraan ni Kasim ay maaaring magpahiwatig ng isang mahalagang sandali sa esport. Inihahambing ang kanyang epekto sa mga makasaysayang figura na ang mga inobasyon ay sa simula ay sinalubong ng pagtutol, ngunit sa huli ay nagtulak sa sangkatauhan pasulong. Ang kampo na ito ay nakakita kay Kasim hindi lamang bilang isang boksingero, kundi bilang isang bisyonaryo na may kakayahang magpasimula ng isang pagbabagong paradigma,
hinikayat ang mga detraktor na yakapin ang potensyal para sa pag-unlad sa halip na kumapit sa mga lipas na tradisyon. Binibigyang diin nila ang sigasig ng lumalagong fanbase ni Kassim bilang patunay ng kanyang transformatibong apela, na nagmumungkahi na ang pagtutol sa kanyang pag-angat ay katulad ng pagsalungat sa natural na ebolusyon ng esport. Sa gitna ng banggaan ng mga opinyon, si Kassim ay patuloy na umuusad, hindi natitinag sa kontrobersya na pumapalibot sa kanya. Ang kanyang mga tagumpay laban sa mga bihasang ortodoksong boksingero ay nagpapatunay sa kanyang kahusayan, unti-unting pinapatahimik ang kanyang mga kritiko at pinapatatag ang kanyang posisyon bilang isang makapangyarihang puwersa sa mundo ng boxing. Ang naratibo ay nagmumungkahi na ang paglalakbay ni Kassim ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay, ngunit sumisimbolo sa isang mas malawak na kultural na paglilipat sa loob ng boxing, habang siya ay walang paghingi ng tawad na gumagawa ng bagong landas at hinahamon ang mismong pundasyon ng esport. Habang ang eksena ay lumilipat, ang focus ay lumilipat kay Yu, na masigasig na nagsasanay, sinuntok ang bag na may matinding focus. At ang biglaang paglitaw ni Ki ay nagpapakilala ng isang bagong hamon, na ipinapakita na si Kassim Al-Jahad, isang figura mula sa nakaraan Yu at sentro ng patuloy na debate, ay nag-issue ng direktang hamon. Ang mga salita ni Ki ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paghaharap na ito, itinatakda ang yugto para sa isang sagupaan sa pagitan ng dalawa sa pinakadinamikong figura sa boxing. Hindi tulad ng mga kalaban na naharap niyo dati, si Kassim ay kumakatawan sa isang natatangi at malakas na hamon, nangangako ng isang labanan na susubok sa mga limitasyon ng parehong mandirigma at potensyal na tukuyin ang hinaharap na direksyon ng esport. Sa pinakahihintay na araw ng labanan sa pagitan Yu at Kassim, ang tensyon at eksitasyon ay kapansin-pansin sa buong arena. Ang mga announcer ay nagpapahayag ng simula ng pangunahing kaganapan na matagal nang inaabangan ng lahat, isang laban na magpapasya kung sino ang susunod na maghahari sa lightweight division. Kassim laban kay Yu, Yu laban kay Kassim, dalawang boksingerong lubos na nagbago sa direksyon ng kanilang dibisyon ay malapit nang magharap. Ito ang laban para sa trono ng lightweight division. Ang coach ni Kassim, habang itinuturo ang reigning champion ng lightweight division na personal na nanonood ng laban, ay nagpapahayag na ang pagkakataon ni Kassim na masungkit ang championship belt na kanyang pinapangarap ay nasa abot tanaw na. Isang panalo lamang at siya ay magkakaroon ng pagkakataon na makaharap ang kasalukuyang kampiyon. Kassim, na may ngiti sa kanyang labi, ay nagpahayag ng kanyang mas malalim na ambisyon na hindi lamang limitado sa pagkakamit ng isang belt. Siya ay naglalayong walisin ang lahat ng titulo sa bawat dibisyon at sakupin ang mundo ng boxing, isang pahayag na nagpakita ng kanyang walang kaparis na kumpiyansa at determinasyon. Ang kanyang coach, labis na humanga sa kanyang dedikasyon, ay sabik na inaabangan ang hangganan ng kanyang tagumpay. Si Ki, sa kabilang banda, ay nagpaalala kay Yu ng kanilang naunang pag-uusap na siyang tumango bilang tugon, ang kanilang maikling palitan ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pag-unawa at estratehiya para sa nalalapit na laban. Habang ang referee ay pumosisyon sa gitna ni Yu at Kassim, ang announcer ay nagpahayag na ang matagal nang hinihintay na laban ng dalawang boksingero ay sa wakas ay mag-umpisa na. Kassim, ang freestyle boxer, ay pumasok sa ring na may daladalang matinding intensidad. Si Yu, ang genius boxer, ay nagpakita ng tahimik na komposyura. Ang tanong na nangingibabaw sa lahat, sino ang magwawagi sa pinaka-inaabangang laban ng lightweight division ng taon? At sa pagsisimula ng laban, agad na pinakita ni Kassim ang kanyang katangiang pagkilos na parang hayop sa loob ng ring, na nagdudulot ng tanong kung sino ang unang kikilos at magwawakas sa suspense. Sa kanyang isipan, inaalala ni Kassim ang kanilang nakaraang pagkikita bilang isang simpleng pagbati lamang, isang paunang lasa lamang sa kung ano ang darating. Para sa kanya, ito ay isa lamang laro na puno ng kasiyahan. Sa kritikal na sandali ng laban, si Kassim ay nagsimulang lumapit kay Yu, puno ng determinasyon na makuha ang unang kalamangan. Subalit, agad siyang sinalubong ng isang mabilis na suntok mula kay Yu, na nagdulot ng malaking pagkabigla kay Kassim. Ang suntok na ito, hindi inaasahan at mabilis, ay nagpakita ng kahusayan Yu sa paggamit ng timing at bilis. Halos walang oras para makarecover, si Kassim ay tinamaan muli ng isa pang direktang suntok sa mukha mula kay Yu, na nagpalakas sa kanyang pagkabigla at pagkabalisa. Sa gitna ng tensyonadong laban, makikito si Ki na nakangiti, tila inaasahan ang pag-unlad ng mga pangyayari.
Pinaliwanag niya na mayroon lamang dalawang uri ng tao sa mundo ang makakaiwas sa ganitong klase ng suntok, isang taong ang oras ay dumadaloy sa ganap na ibang bilis, at isang taong may animal-like instincts. Ngunit, kahit na ang isang may ganitong instincts, ay maaaring magawang iwasan ang suntok sa himala, imposibleng iwasan ito ng buo. Sa halip, ang katawan ay instinktibong magpopokus sa pagbawas ng pinsala na matatamo nito. Ang resulta, ayon kay Ki, ay matinding sakit kapalit ng hindi pagkatumba. Ang boksingero ay kailangang isakripisyo ang ibang bahagi ng kanilang katawan para tanggapin ang malakas na impact na sanay para sa baba. Subalit, kahit maiwasan nila ang mga suntok sa kanilang vital points, ang paulit-ulit na malinis na tama sa katawan ay sa huli magpapatumba sa kanila. Ayon kay Ki, ang stallion-like muscles ni Kasim ay sumasalo sa karamihan ng pinsala, ngunit sa kasalukuyan, siya ang pinakamalaking buhay na sandbag na nakita ni Ki. Sa pagpapatuloy ng laban, si Yu ay umatak muli, at sa pagkakataong ito ay tinamaan ng napakalakas ang katawan ni Kasim. Habang si Kasim ay nagulat, sinundan agad ito ni Yu ng isa pang malakas na suntok sa katawan muli. Agad isinigaw ng announcer, si Yu, na nagpapakita ng hindi mapantayang kasanayan at estratehiya, ay nagpasabog ng dalawang sunod-sunod na suntok sa katawan ni Kasim na malinaw na nagbago sa momentum ng laban. Ang audience ay sumabog sa hiyawan, nasaksihan ang isang panig ni Kasim na hindi pa nila nakita noon, na si Kasim, ang matibay at tiwala sa sarili, ngayon ay tila hinahabol at siya na ang biktima. Ang coach ni Kasim, na nanonood mula sa gilid, ay nagulat sa mga pangyayari. Hindi niya inakalang magiging ganito kalaki ang agwat sa kasanayan sa pagitan ng dalawang boksingero. Napagtanto niya na itinago ni Yu ang kanyang tunay na kakayahan, estratehikong pinili ang momentong ito para ipakita ang kanyang buong potensyal, na nag-iwan sa coach at sa audience na manghang-mangha. Habang tinutukoy si Ki at kinilala ang tusong estratehiya sa likod ng pagganap ni Yu. Samantala si Kasim ay nakaranas ng isang sandali ng existential na krisis. Nagulat at nalito sa pagbabago ng mga pangyayari. Tinanong niya ang sarili niya sa tunay na dahilan ng kanyang presensya sa ring, ang layunin ng kanyang laban sa isang tila hindi matatalong kalaban tulad niyo, at ang reaksyon ng madla sa kanyang kalagayan. Sa isang desperadong tangka na makahanap ng pagtakas mula sa napakalaking presyon at takot, naisip ni Kasim na kung paano siya makakawala sa sitwasyong ito, ngunit natagpuan niya ang sarili na nasa sulok na ng ring. Ang coach ni Kasim, sa isang sandali ng pagpanik at pagkabigo, ay sumigaw ng mga instruksyon. Hinihimok si Kasim na ipagtanggol ang sarili at itaas ang kanyang guard. Ang tangka ni Kasim na protektahan ang sarili ay walang silbi laban sa walang tigil na atake ni Yu, na nagpapakita ng kakulangan ni Kasim sa pangunahing kasanayang depensibo. Ang pagkaunawa na ito ay tumama sa pagsisisi sa kanyang coach, na sinisisi ang sarili sa hindi tamang paghahanda kay Kasim, inamin ang pagiging bulag sa pang-akit ng pagbabago sa esport at natural na talento ni Kasim. Habang umuusad ang laban, si Kasim, sa isang estado ng takot, ay sinusubukang hulihin si Yu sa isang desperadong galaw. Gayunpaman, ang liksi at katumpakan ni Yu ay walang iniwang espasyo para sa mga pagsisikap ni Kasim, na nagpasabog ng isa pang malakas na suntok na lalo pang nagpahina kay Kasim. Ang coach, naharap sa malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon, ay nag-isip na itapon na ang tuwalya, kinikilala ang sariling pagkukulang sa paggabay kay Kasim. Ngunit, nagpasya siyang magpatuloy, hinihimok ng paniniwala na hanggat si Kasim ay nasa ring, dapat niyang ibigay ang lahat niya, anuman ang kakalabasan nito. Ngunit, sa isang hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari sa labanan sa pagitan ni Yu at Kasim, ang laban ay nagtapos sa isang kakaiba at hindi pa nangyaring eksena. Sa gitna ng unang round, habang ang coach ni Kasim ay desperadong sumisigaw ng mga instruksyon, na humihiling sa kanya na magtiis hanggang sa katapusan ng round para mabigyan ng bagong estratehiya. Subalit, si Kasim ay nagtangka na tumalon palabas ng ring, at ikinagulat ito ng lahat. Ang announcer, hindi makapaniwala sa nakikita, ay ipinahayag na si Kasim ay umaakyat sa mga lubid at sinusubukang tumakas, na nag-iwan sa audience at referee na hindi makagalaw sa pagkabigla. Ang coach ni Kasim, sa kanyang pagtatangkang pigilan si Kasim, ay sumigaw, tinatanong kung bakit niya sinusubukang tumakas. Sa kanyang sagot, Kasim, puno ng takot at desperasyon, ay sumigaw na hindi niya kayang labanan si Yu, na tinatawag ang lahat na baliw sa pag-aakalang kaya niya itong gawin. Sa isang sandali ng matinding emosyon, ang coach ni Kasim ay nagtanong kung talaga bang inakala ni Kasim na ang boxing ay isa lamang laro,
bago siya biglang sinuntok. Ang coach, galit na galit, ay nagpahayag na kahit na si Yu ay mas malakas kaysa kay Kasim, o marahil ang pinakamalakas na boksingero sa mundo, hindi ito dahilan para sumuko. Binigyang diin niya na ang mahalaga ay hindi kung gaano kalakas ang kalaban o kung gaano ka mahina, ang mahalaga ay ang pagbibigay ng lahat ng iyong makakaya sa sandaling ikaw ay pumili na pumanhik sa ring at makipaglaban. Naaalala ni Kasim ang kanyang naunang pahayag, na tinatanong ang kahalagahan ng payo mula sa isang talo na hindi marunong mag-enjoy. Sa huli, napuno ng luha, tumakbo siya palabas ng ring, ganap na sumuko sa laban. Ang coach ni Kasim, lubos na nadismaya sa kanyang sarili, ay sinisi ang sarili sa nangyari, na sinasabing hindi niya sana hinayaan si Kasim na pumanhik sa ring. Ang laban sa pagitan ni Yu at Kasim, na lubos na inaabangan, ay nagtapos sa isang hindi kapanipaniwalang paraan, na may TKO win na naitala para kay Yu sa loob lamang ng 1 minuto at 32 segundo dahil sa biglaang pag-atras ni Kasim. Sa kinahinatnan ng laban, si Ki ay napuno ng tawa sa nasaksihan sa laban. Samantala, si Kasim Al-Jahad ay hindi na muling nakitang pumanhik sa ring kailanman. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.